presence of Jesus. Jesus is in the room. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He deserves all the glory and all the honor and all the thanksgiving. Come on, hallelujah. Come on, clap your hands to the Lord and shout unto God with a voice of triumph. The Lord deserves all the praises. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Without the presence of the Lord in this place, hallelujah, there will be no victory. Hallelujah. But I can tell you, as long as you can feel the presence of the Lord, it guarantees your victory. It guarantees your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Again, hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. He deserves all the glory and all the honor and thanksgiving. In the name of Jesus. Amen. Praise the name of Jesus. You may be seated. Thank you sa ating music ministry. Thank you for doing your best for the glory of our Lord Jesus. Amen. Before I preach the word of God, I would like to again welcome all visitors today. Thank you sa inyong pagpunta. And the Lord bless you. The Lord continue to make His face shine upon you. Amen. And to our sister Ann is here. Sister Ann Kumandao together with the two boys na kanyang umalis siyang isang anak, pagbalik niya dalawa na. For many years, salamat Sister Ann for visiting us again here. Amen. It's good to be back, sister. Amen. Alam ko babalik ka rin sa Canada. But thank you for bringing your boys dito. And Jacob is so handsome. Just like his pastor. Amen. Umalis siya ng maliit pa. Pagbalik ay malaki na. Amen. Hindi natin kasama si Brother Biner, no? So susunod ay maaaring makasama na si Brother Biner. Let's continue to pray for the Kumandao family. Amen. At sila ay pagpalain ng Panginoon. Of course, all the visitors today, thank you. Thank you sa inyong mga testimonies that really gives us an assurance from God that whatever happens, the Lord is there. Just keep on believing the Lord's word, the promises of Jesus, and we will be okay and all right in the hands of God. So ano man ang sitwasyon natin, purihin natin ang Diyos araw-araw. Whether you have cancer or you have UTI, ano man ang inyong karamdaman o simpleng sakit ng ulo o butas man ang iyong bulsa, praise God. Always remember that God never leaves us nor forsake us. He is there in all situations, hallelujah, of our lives. Today I would like to preach something about in the life of Abraham. Maybe you always hear from me teaching you about the life of Abraham. This is because I find, mga kapatid, peace in every time
I read the book of Genesis and following the life of Abraham. May I again invite everyone to please stand for the reading of the words of the Lord. This will be from Genesis chapter 12, beginning from verse number 1 up to verses number 3. And we will also read the book of Micah chapter 7, verse 8. Again, visitors, brethren, welcome. I welcome you all in the house of the Lord. May you find peace, comfort, and blessings in the words of the Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon sa kagustuhan ninyong makarating sa kanyang gawain. And now the Lord is preparing something for you today. Just believe in the words and promises of God. In Genesis chapter 12, verse 1 up to 3, the Bible says, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great. And thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. This is the promise of the Lord in the life of Abraham. And Abraham and us are the same. We're all the same. God called Abraham, God calls you and me. Tinawag si Abraham, tinawag din tayo ng Panginoon. And if God is able to bless and multiply the blessings in the life of Abraham, ganun din tayo. Kaya din ng Diyos na pagpalain ang ating buhay. Actually, the words is being written not only for Abraham, this is written for all of us. So if God promised Abraham blessings, he was asked to be out of his country, out of his kindred. Because of that time, mga kapatid, nung panahon na yon, sumasamba sa Diyos-Diyosan yung karamihan ng tao doon. Kaya tinawag ng Panginoon si Abraham, umalis ka dyan, Abraham. I'll bless you. Once na makinig ka lang, sumunod ka lang, pagpalain kita. So Abraham get out of his comfort zone, and look what happened. God bless his life. Now in the book of Micah chapter 7 verse 8, the Bible says, Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, men are subject to fall. Ang tao ay natitisod. Ang tao ay nanghihina. Ang tao ay lumalagapak o lumalagpak. We're all destined to fall. Pero ang sabi dito mga kapatid, when I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Sa mga tao na mayroong karanasan na hindi maganda, maybe you are sitting in darkness. Hallelujah. Sa may mga tao na may sitwasyon sa buhay, maybe the enemy is keep you falling. But the Bible says, there will be a time of comeback. There will be a time of coming back to the Lord. Yes, there is a time of falling down, but the Bible declares there is a time of coming back. We will not make ourselves stay when we fall. Hindi tayo mananatiling, hallelujah, nasa ilalim. Hindi tayo nananatiling mahina. Hindi tayo mananatiling talunan, mga kapatid. There will be a time of coming back. And this is the promise of the Lord. This is the word of God telling you today that there will be comebacks. I'm excited, mga kapatid. Excited ako, mga kapatid.
na makita sa buhay natin, hallelujah, na tayo, hallelujah, ibabangon ng Diyos mula sa ating mga pinanggalingan, mga kapatid. Let me preach today the word of the Lord that says, from setbacks to comebacks. Yes, I do recognize my setbacks. Marami akong failures. Marami akong setbacks. Marami rin ako mga pinagsisisihan sa buhay. Hallelujah. But the Bible says, rejoice not against me, O mine enemies. When I fall back, my setbacks will be my comeback. Come on, church. Receive it in the name of Jesus. Yes! It's my time to come back. In Jesus' name, bless this congregation, O Lord. In Jesus' mighty name, go on, clap your hands to the Lord and shout hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. You may be seated. We feel the presence of the Lord. The energy is in this place. Brethren, lahat po tayo ay may istorya ng buhay. At hindi naman natin hinihiling na ang lahat ay ikwento natin. But some of our stories, we start well, while others begins with struggles. May mga tao na nag-umpisa ang kanilang buhay, ang kwento na ng kanilang buhay, mabuti, maayos. Meron namang iba nagsimula ang kanilang buhay sa struggles. But let me tell you that no matter how we start, the end of our story is still being written. I don't know my future. I don't know what's the ending of my life. I trust the Lord in the endings of my life. I trust Him. And no one can say to me today that you know what is your ending. Walang makapagsasabi ko anong ending ng buhay mo. Even me. But I trust the Lord that my ending will be good. Why we don't know the ending yet? Because the Lord is still writing your ending. He's not yet done with you. Hindi pa tapos, mga kapatid. Maaring nakikita mo, patapos na ang buhay ko. This is what is my destiny. No. As long as you breathe, mga kapatid, your story is not yet end. You are still in the making, mga kapatid. Sometimes, our setbacks, it makes us feel like we are failures. But God is not finished us with yet. Our story isn't over. It is just a new chapter in our lives. There are many times, mga kapatid, that when we face challenges and disappointments sa buhay natin, it makes us feel we want to give up. Ayoko na. Dami kong disappointments, ang dami kong challenges sa buhay. Gusto ko nang tumigil. Gusto ko nang sumuko. But you know, I want to tell you, brethren, God is not counting our failures. Hindi binibilang ng Diyos ang ating mga kabiguan. He is counting our obedience. Because failure is unavoidable while you are living on earth. Ang pagkakamali ay hindi maiiwasan habang ikaw ay nasa lupa pa. Kasi we need God. Kaya kailangan natin ng Diyos, mga kapatid. God is not counting your failures, your past experience. God is not counting yung kabiguan mo, yung mga pagsisisi mo, yung mga setbacks mo. Hindi binibilang ng Diyos yan. Ang binibilang ng Diyos, yung kagustuhan mong bumangon muli.
Sumunod muli sa Panginoon, mga kapatid. Sino bang magmamalinis sa atin dito ngayon? No one is righteous in the sight of God. No one. Because for all come short for the glory of the Lord. We didn't even touch heaven in our prayers. We didn't even make the Lord smile in all the good things and the good works na ginagawa natin. Because of sin. But God is so gracious, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Napakamabiyaya ng Panginoon. He is not focused on where we fell, but on how we get back. That's the focus of God. But the question today is, are we moving forward to God? Or are you giving up? Now let me tell you, brethren, speaking of giving up, ang Diyos hindi nag-give up. For all the visitors today, I would like to tell you, the Lord is not giving up on you. Kahit gaano karami ng ating pagkukulang sa Panginoon, hindi siya sumusuko sa atin. The greatest act of God's faithfulness was giving Himself for us. That's the greatest act of God. Kung gusto mong malaman kung gaano katapat ang Diyos, hello, binigay niya ang buhay niya para sa iyo. That's the greatest act of faithfulness. Hindi niya, mga kapatid, ang binigay niya, mga kapatid, yung kanyang buhay para sa atin. Hindi niya binigay yung langit, mga kapatid, because He still control heaven while He was on earth. Hindi ka rin niya binigay, hindi ka niya rin binigo o hindi ka niya sinukuan, mga kapatid. Because He loves you and He loves me so much. Wala sa bokabularyo ng Diyos ang sumuko. Sa panahon na siya'y pinahihirapan, sa panahon siya'y hindi pinaniniwalaan, hindi sumuko ang Diyos. Sa panahon na walang tumutulong sa Kanya o nakakaunawa sa Kanya, that time that He is suffering, God didn't give up on us. Hindi siya sumuko para sa atin, mga kapatid. Wala sa bokabularyo ng Diyos ang pagsuko. Lalo't ang pinag-uusapan ay ang Kanyang mga minamahal, and that is you and me. The Bible records it in the book of Romans chapter 8 verse 35. The Bible says, "Who shall separate us from the love of Christ?" Sino daw ba makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall tribulation, distress, persecution, famine, or nakedness, or peril, or sword? Sabi ni Paul, nay, in all these things, we are more than conquerors. Pinaliliwanag ni Paul, sino bang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Pag ikaw ba may tribulation? Pag ikaw ba may matinding pagsubok sa buhay? Mapaghihiwalay ka ba niyan sa Diyos? No, sabi niya. Kahit may pagsubok ka, kahit may tabak o may talim, o kahit ikaw ay persecuted, kahit ikaw ay nahubaran, kahit ikaw ay nagkulang, kahit ikaw ay makasalanan, kahit ikaw ay name it! Pastor, hindi ako matatanggap ni Lord. Drug addict ako. Pastor, mamamatay tao ako. Pastor, magnanakaw ako. Pastor, masama ako. Name it! Sabihin mo lahat ng negatibo tungkol sa iyo, pero hindi ka pa rin ginigive up ng Panginoon. Name it! We are more than conquerors. Ba't niya sinabi yan? It is because no matter who you are and your setbacks are, kahit gaano karaming failure ng tao sa buhay niya, you are more than conquerors still. He gave up Himself. His human will was gave up. His human pride was gave up. His privacy as God, He gave up. His right to protect Himself, He gave up. His right to live peacefully, He gave up.
Ginive up niya yun para sa atin. Pero ikaw, hindi ka niya ginigive up. Sabi kanina, mga kapatid, si Kristo, kanyang lahat ng dugo, inalay sa atin, tayo isang bag nga lang ng dugo, nag-collapse pa. Si Kristo, mga kapatid, hallelujah, naubusan ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. But He did give up. Hindi siya nanghingi ng chocolate. Pagin chocolate para may ano pa rin. Nandun pa rin mga kapatid. In Philippians chapter 2 verse 7 up to 8, hear me, brethren. The Bible says, but made Himself of no reputation. Jesus was hanging on the cross without reputation. Hello? Ikaw nga, masabihan ka lang ng pangit sa Facebook o sa online. Nagagalit ka because you want to protect your integrity, your reputation. But Jesus make Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Look at what happened with Jesus Christ, mga kapatid. Niyakap niya yung kamatayan. It's not for Himself. Niyakap niya yung kamatayan because He don't want to give up on you. And how many failures, hallelujah, how many dramas and emos that we want to give to the Lord. Ayoko magsimba, makasalanan ako. Tsaka na ako maglilikod sa Panginoon pag ready na ako, humarap sa Kanya na may kabanalan. Hindi na darating yung panahon na yon, mga kapatid. Dahil ang mundo mas malakas ang kanyang impluwensya, lalo sa panahon natin ngayon. Magsimba nga lang nagdadalawang isip pa tayo Yung pa kaya maglingkod sa Diyos. Hello? Upo na nga lang tayo dyan para makinig Nagdadalawang isip pa tayo. Yung pa kaya magkaroon ka ng ministry sa church? It will not happen. Unless you realize that God is not giving up on you. Kaya kahit anong rason mo sa bahay, magmukmuk ka at magpariwara ang buhay mo because you think that God will not accept you because of your sins, makising ka mga kapatid, magising ka ngayong araw na ito. God is not giving up on you. Mahal ka pa rin ng Diyos. Hinihintay ka pa rin ng Panginoon. No matter your setbacks are. Gaano man karami yan, ano man yung setbacks mo sa buhay mo, God is still there waiting for you. You imagine mga kapatid, during World War II, merong grupo ng mga sundalo na natrap sa enemy's territory. Inabot sila mga kapatid na mga kalaban doon sa kanilang kinalalagyan. And they need to cross the bridge. Pero hindi sila makakross doon sa bridge dahil sila'y napapaikutan ng mga kaaway. So, ginawa nung isa mga kapatid, alam niyang mahirap. Ang ginawa niya mga kapatid, tumakbo siya. Kinuha niya ang atensyon ng lahat ng kaaway. Tumakbo siya at pinaulanan siya ng bala. Of course, namatay siya. He gave up his own life. He gave up himself. Habang tumatakbo siya, yung kanya mga kasama naman, tumatawid doon sa tulay. And all of his colleagues survived. But this man, who gave himself for the benefit of many, he died. He gave up himself, but he didn't give up them. It's the same what Jesus did for us. He took the punishment so we could be saved. Kinuha niya yung parusa, kinuha niya yung hagupit, kinuha niya yung hirap, para ano? Para ikaw ay maging masarap ang buhay mo.
Para ikaw ano? Para ikaw makatanggap ng buhay na walang hanggan. He gave up His life to give up o to give us His own eternal life. I keep on imagining, mga kapatid, hindi tayo give up ng Panginoon. Ilang beses ba tayo nagsisinungaling? Hindi ka naman namatay, di ba? Eh kung ang Diyos ayaw na sa'yo, konting sinungaling mo lang, wala na. Kirig-kirig na yun. Manginginig ka na lang dyan. Bakit nanginig yan? Sinungaling eh. Pero tinan mo sa mga sinungaling, hanggang ngayon buhay pa rin sila. Sabihin mo sa katabi mo, di ba? Ikaw naman, pastor, di mo ko sinungaling eh. O sinungaling ka pag sinasabi mong hindi ka sinungaling. Sino lahat mga sinungaling dito? Oh, asama na ako doon, mga kapatid. Kaya pag sinabi ko, Brother Jason, ang gwapo mo, sinungaling kasi ako eh. Huwag ka gano'ng maniwala. Praise God. He gave up Himself, but not you. But not us. Sino ba tayo, pastor? Para tayo ay masyadong isipin ng we are all sinners, pastor. We are all disobedient, pastor. We fall short of the glory of God, pastor. We deserve punishment, yes. But God chooses us. He never forget us. Hindi niya hinintay na tayo ay maging matuwid bago tayo mahalin. Uulitin ko, hindi niya hinihintay na ikaw ay maging matuwid muna bago kanya mahalin. Habang ikaw ay nasa kasalanan, ikaw ay minamahal ng Diyos. But God don't want you to keep on sinning. But this is just for you to realize that God loves you even during the time that you commit sins. Everybody say amen. He came and He provided us salvation. He forsook Himself. You know, let me tell you that God can turn an ordinary story of your life into an extraordinary testimony. Sister Evangeline was able to testify a while ago, mga kapatid, and she testified that God is a healer. My prayers, sabi niya, my prayers that time is not meant for her. Hindi naman para sa kanya yung prayer ko eh. Nung time na yon. But she believed in the words of God. Amen. And she even quoted Luke chapter 8. And she believed. Umuwi siya. Tinanggap niya yung biyaya ng Panginoon. It's not because, hindi man ako pinag-pray eh. Hindi man para sa akin yun eh. Next time na lang, hiling ako kay pastor ng panalangin. Again, brethren, I'm not your God. While you're sitting right now, habang nakaupo ka dyan, nakikinig dito, God is reading your mind. God knows your mind. God knows your heart. God knows your struggles. God knows your setbacks. Alam ng Diyos yung nangyayari sa'yo ngayon. And as I communicate the Word of God to you, why don't you communicate to God with your hearts? Habang nangangaral yung pastor, ikaw din makipag-usap sa Panginoon. Panginoon, totoo yung sinasabi ni pastor, ako yan, patawarin mo ako. You communicate with God. Everybody say amen. Amen. Imagine you say Abraham is 75 years old when he was called by God. And he came from a family of idol worshippers. Yet God chose him for a greater purpose. Saan pa siya galing? Galing sa pamilya ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. And even when Abraham didn't fully understand, kahit di niya pa ganong nauunawa, pero yung pangako ng Panginoon na binasa natin kanina is still there. It remains. Maniwala ka o hindi, may pangako ang Diyos sa iyo. Nung panahon na tinatawag ng Panginoon si Abraham, Abraham was an idol worshiper. Hindi naman siya believers pa nung tinawag siya ng Panginoon. Pero kahit hindi siya believer, nandun yung promise ni Lord sa kanya. Amen. And the Bible says, I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Hello? Unbeliever pa siya nun eh. He's not yet
parang yung the full will of God. He was not yet really converted yet. Pero tingnan niyo mga kapatid, kahit hindi ka pa converted, mayroon na pala nakaabang na pangako ang Panginoon sa iyo. The promise of God still remain. Like Abraham, we may not see how God's promises will unfold. But our setbacks do not cancel God's calling. Hello! Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko mga kapatid? Yung setback mo sa buhay, hindi yan ang magpapakancel sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi kung setbacks lang ang pag-uusapan at yun ang magiging reason ni Lord para tayo hindi pagpalain, well, walang pagpapalain. Sino ba dito walang setbacks? Sino ba dito walang trials, challenges? Wala. Kaya our setbacks, mga kapatid, will not cancel the promise of God. Kahit hindi pa believer si Abraham, kahit hindi pa siya fully converted, the promise of God was there. Because God is making your ordinary story to an extraordinary testimony. Nakaupo ka lang dyan, maaaring, ordinary lang naman ang buhay ko eh. But if you believe the Lord, one day you will testify behind the pulpit. Out of my ordinary life, God blessed me. Imagine niyo si Abraham, mga kapatid. Ano bang kinalaman ni Abraham sa kalooban ng Panginoon sa buong sangkatauhan? Alaman eh. Ano ba si Abraham? Katulad mo rin siya. Katulad ko rin siya. Pero isang araw nung tinawag siya ng Panginoon at pinangakuan siya, he's not yet that righteous, converted, mabait, religyoso. Wala pa siya sa stage na yun. Nung tinawag siya ng Panginoon, sa stage pa siya? Katulad natin, nagwa-wonder. Pero nandun yung promise ni Lord, oh. Pinaniwalaan niya yung promise. Kaya kung sino man nagwa-wonder dito sa buhay niya, sasabihin ko sa inyo, may pangako si Lord sa buhay. Paniwalaan nyo lang, magiging katulad kayo ni Abraham, mga kapatid. We never know. Help God to write the life story of yours. Tulungan nyo ang Diyos na isulat niya yung magandang storya ng buhay ninyo. Because you decide, you will decide eh. Kung anong klaseng takbo ng buhay ang gusto mo, anong klaseng istorya ng buhay ang gusto mo. Maganda ba? Pangit ba? Faithful ba? Hindi ba? Ikaw naman magsasabi nung kay Lord eh. Lord, gusto kong buhay ko ganito. Di sumunod ka sa Kanya. Isinusulat niya ang buhay mo according to your obedience. Everybody say amen. Amen. Kaya, God can make your ordinary life into an extraordinary testimony. Everybody say amen. Amen. Basta ang Diyos hindi gumigive up sa atin. Instead of focusing on your failures, listen, imbis na kayo ay nakatuon sa inyong mga kabiguan, we should leave the process to God, but give Him the full access to your lives. Imbis na ikaw nakatuon ka sa mga rami mong kabiguan sa buhay, iwan nyo ang proseso sa Diyos. Leave it to the Lord's process. But give Him access to your life. Minsan may mga taong, bahala ka na Lord. Ayan na ba? Narinig natin yan? Lord, ikaw na bahala, Lord. Sabi ni Lord, sige, ako nang bahala. Sunod ka lang ha. Basta Lord, ikaw nang bahala, Lord. O, sige, humingi ka ng tawad. Ayaw. O sige, magbasa ka ng Word of God. Ayaw. Kala ko ba ako na bahala? Ito plano, oh. Ayaw, hindi ko gusto yan eh. I have my own plans. I have my own preference in life. I don't want righteousness. I don't want holiness. I don't want to be spiritual. I don't want to go to church. I don't want to serve. I don't want to have ministries. Kala ko ba ako bahala sa'yo? Kasi sabi mo, ikaw na bahala, Lord, ikaw na bahala, Lord. Ngayon ako nang bahala, I don't have an access to your life.
Alam niyo, pagpunta niyo sa simbahan ngayon, you are opening your access to the Lord. Oh, I thank the Lord today. Binigyan mo ng access ang Diyos sa buhay mo. Kaya susunod mo yung sasabihin, Lord, bahala ka na. Tapos may nakahanda ka palang rason, may nakahanda ka palang plano. Ini-scam mo si Lord eh. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang scammer. Ini-scam natin si Lord eh. Kunwari, Lord, bahala ka na. Pero hindi pala bahala si Lord eh. Ikaw pa rin yung bahala eh. Ikaw pa rin nasusunod eh. Give Him the access. Everybody say amen. Binibilang ng Diyos ang ating pagsunod, hindi ang ating mga kabiguan. Lilinawin ko po yan. Binibilang ng Diyos ang ating kagustuhang sumunod, hindi ang ating mga kabiguan, mga failures, challenges, mga setbacks natin. Alam niyo ba mga kapatid, nung si Abraham ay inutusan ng Panginoon to leave everything behind, what he did is, instead of following the Lord together with his family, he brought him his Lot, kanyang pamangkin. Dinala niya. Siya lang naman ang tinatawag ni Lord eh. Nadamay tuloy si Lot, mga kapatid, sa blessing. Pero bandang huli, tingnan niyo mga kapatid, yung family naman ni Lot ang naging problema. What I'm trying to say is, Abraham is not following the Lord fully. Sabi nga ng ibang mga commentator, hindi naman the perfect obedience yung ginawa ni Abraham. Yes, it is not. Diba, tinuro ko sa inyo sa Bible study, mga kapatid, kung gaano katagal siya hinintay ng Panginoon after this Genesis chapter 12. Inutusan siya. Umalis ka dyan. Iwan mo yung tatay mo, iwan mo yung mga kamag-anak mo, iwan mo yung pamilya mo. Pero bago sumunod si Abraham sa Panginoon, hinintay niya pang mamatay yung tatay niya. Gaano katagal yun? Pero alam mo, habang hindi niya iniiwan yung tatay niya, habang hindi niya sinusunod yung utos ng Panginoon, wala kang makikitang komunikasyon ng Diyos sa kanya magmula nung araw na binigyan siya ng utos hanggang sa araw na umalis siya at sinunod niya yung utos. Yung pagitan nun, wala kang maririnig na ang Diyos nakikipag-usap kay Abraham. Kasi ayaw ng Diyos sa matigas ulo eh. Hindi siya kinakausap. Pero alam mo, pinahintulutan na rin ng Diyos na mamatay ang tatay ni Abraham. At nung mamatay, yung tatay ni Abraham, nag-renew ang Diyos ng kanyang communication kay Abraham. At from that time on, sumunod si Abraham sa utos ng Panginoon. Doon pinagpala si Abraham. Kaya yung panahon na ikaw nagdududa pa, maglilingkod ba ako sa Diyos o hindi? Alam mo naman tinatawag ka ng Diyos sa paglilingkod eh. Alam mo naman tinatawag ka ng Diyos sa pananampalataya eh. Pero yung pagitan na yun na hindi ka nagdidesisyon, pansinin mo, medyo malabo-labo pa si Lord sa buhay mo. Pansinin mo mga kapatid, parang maganit yung blessing. Parang maganit yung, parang palagi kang doubtful, parang palagi kang troubled, parang palagi kang takot, parang palagi kang nangangamba, mga kapatid. It's because God is not yet there. But after you obey the Lord, isang step lang mga kapatid, sundin mo lang siya. And when you step mga kapatid into obedience, the Lord is there to give you. The Lord is there to bless your life. Kaya nangyari kay Abraham, hindi naman siya fully obedient mga kapatid, pero tingnan niyo mga kapatid, hindi binibilang ng Diyos yung failures natin. Ang tinitingnan ng Diyos yung obedience natin. Kung babasahin mo sa 11:8 ng Hebrews, anong nakalagay mga kapatid sa 11:8 ng Hebrews? By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Hindi naman sinabing initially obeyed. Ang sinabi ng Biblia, he obeyed and he went out not knowing whither he went. Yan lang ang nakalagay sa Biblia, mga kapatid. Hindi nakalagay na initial obedience of Abraham. So hindi kinount ng Lord yung panahon na nagdadalawang isip siya. Hindi kinount ng Lord yung failures niya. Hindi kinount ni Lord yung kanyang doubt sa utos ng Diyos.
Ang hinihintay lang ng Lord, sumunod ka lang. At nung sumunod siya, mga kapatid, hindi ni-record ng Panginoon sa Biblia na siya'y nagdalawang isip, na siya'y nag-delay, na siya ay hindi fully converted o convinced. Hindi tinitingnan, hindi nire-record ng Lord yung ating failures. Ang nire-record ng Lord yung ating pagsunod. Ang nire-record ng Lord yung ating kagustuhan sumunod. Kaya never mind, so, hindi ako mapatawad ni Lord sa mga ginagawa ko. Alam niyo, kung ang demonyo magsisisi lang, patatawarin din naman yata eh. Kaya ang problema sa demonyo, hindi nagsisisi eh. Kaya pag ang tao hindi nagsisisi, di ba? Kaya sabi ni Kristo, kayo ang inyong ama. Kayo ay si Satanas ang inyong ama. Di ba? Sinabi niya sa Biblia yun. O nga naman, no? Kapag tayo ay hindi sumusunod, natural. We are followers of the unrighteous. Alam niyo mga kapatid, God always celebrates when we get it right. Hindi niya, pag sinasabing, magprito ka ng itlog, huwag sunog. Di, niluto. Sunog yung paligid. Nako, ang lutong. Parang chicharon. Pritong itlog, naging chicharon. Sa mga bagong mag-asawa dyan, matuto kayo magluto ng itlog. Ang pinaka pa na mahirap na iluto sa totoo lang itlog. Yung perfectong itlog na hindi malasado, hindi sunog, hindi overcook. Ang hirap kaya niyan. Yung tamang init din ng apo, yung kalahan, mayroong ding teknik diyan. Pero nakailang sunog kang itlog. Ang dami. Pero nung isang araw, nung na-perfect mo, anong sabi ng magulang mo? Yes! Sa wakas! Hindi niya alam kung ilang tray ng itlog. Hindi niya na inalam kung ilang tray ng itlog yung nasunog mo. Pero na-perfect mo yung isa. Nag-celebrate siya. Yes! Because God celebrates the moments we get it right. You don't get it? Ang Diyos natutuwa kapag nakikita niya na nakukuha na natin o nakuha na natin, naintindihan na natin, nakasunod na tayo. He is not keeping the records of your wrongs, your mistakes. Hindi niya mayroon maglistahan ng pagkakamali sa langit na nakadescribe sa Bible? Basahin nyo. Sa Book of Revelation, wala pong aklat doon na kung saan record ng lahat ng pagkakamali. Anong meron doon? Aklat ng buhay. The Book of Life. Yung mga bagay na ginagawa natin na nakatutumbok sa kalooban ng Panginoon, it is recorded. Hello? Kaya yung pagsimba nyo ngayong araw na ito, mga kapatid, it is recorded. Katulad ng mga camera nakaharap dito, hindi ko alam kung anong ABS-CBN, ano ba to, GMA, SMNI, walang CNN, nasa ICC lahat. Nakatuon lahat doon. Wala nga sa Pilipinas ngayon, mga kapatid. So from setbacks to come back. Just because you failed, it doesn't mean that you are a failure. Hindi ko mo nagkamali ka. Ang buong buhay mo pagkakamali na. Hindi po, mga kapatid. Everybody say amen. Ilang beses ba kayo dito, mga kapatid, sa mga cellphone ninyo na nag-auto-correct? Alam mo yung autocorrect ng cellphone ninyo pa nagtatype kayo? Ang gusto mong sabihin, I love you. Ang na-type doon, the way autocorrect, I lose you. Ayun na. Sira ang relasyon. Wala na. Sira na yung relasyon niyo. Pero, makinig po kayo, hindi ko mo nagkamali yung cellphone niyo ng pag-autocorrect ng mga tinatype niyo. Tinapon niyo ba cellphone niyo? Di ba pinatawad niyo rin yung cellphone niyo? Ay, bye. Mahal yung cellphone ngayon. Lalo yung mga ganyang cellphone, yan, ganyan. Naku, ang mahal niyan. Pero pag nagkamali yan, hindi po natin tinatapon. Anong ginagawa natin, mga kapatid?
We still keep it. We still use it. Naglo-load pa nga tayo, di ba? Binibilhan pa natin ng bagong casing. Pinapalitan yung, ano tawag doon? Screen protector. Pinakikindab, inaalagaan, niloloadan, ginagamit. Pero may mga pagkakamali. Ganon din po ang Panginoon natin, mga kapatid. Kahit gano'ng karaming pagkakamali natin sa Kanya, hindi niya tayo tinatapon. Hallelujah, hallelujah. Ang ginagawa ng Diyos, tayo ay kinukurek at ginagamit. Amen. Oh, napakabuti ng Panginoon. Kasi kung tayo ay parang cellphone na lang sa Diyos, pagkamali, palitan. Tao nga, hindi ginagawa yun, Diyos pa kaya? Hindi gagawin ng Diyos yun. Because we are the perfect creation of God. I can tell you this, ano man ay hugis ng iyong ilong, ano man ang hugis ng iyong mukha, gaano man kalaki ang size mo, you are the perfect creation of God. Parang hindi kayo kumbinsido, mga kapatid. Tingnan mo yung katabi mo, maniwala ka hindi, perfect creation ng Panginoon yan. Hallelujah. Parang ayaw maniwala ni Leonard, oh Lord. Perfect pala itong katabi ko. Yes! Totoo yan. Anong gusto niyo? Maging itsura tayo mga unggoy dito. Yung sabi ni Charles Darwin, di hamak naman mas gwapo si Jillian kaysa doon sa mga chimpanzee at mga gorilla, di ba? Amen. Kaya masaya na tayo, mga kapatid. Pumunta kayo sa Manila Zoo. Tingnan nyo ang tsura doon ng mga gorilla. Di ba? Ayaw natin ng ganun, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Ano man ang hugis niyan, ano man ang itsura mo, ano man ang size mo, ang height mo, mga kapatid, ang timbang mo. Hallelujah. Pagharap mo sa salamin, sabi mo, Panginoon, salamat sa creation na ito. I am perfect and wonderfully made by God. Ano sa tingin niyo, mga kapatid? Masaya ba si Lord habang ginagawa niya yung tao? Pastor, mukhang high blood si Lord nung ang ginawa ko eh. Mukhang puyat si Lord eh. Kaya medyo tumabingin ng konti ang aking itsura. Hindi po, mga kapatid. Ang Diyos hindi bound ng puyat at ng sugar. Ang Diyos ay manggagamot natin. Kaya kahit may mga delays sa buhay natin, it doesn't mean that you are denied. Hello? If there are delays, it doesn't mean that you are denied. Si Abraham was promised a great nation. He was promised to be a great nation. But for years, he had no child. It looks like the promise was delayed, but God was still working behind the scenes. May ginagawa ang Diyos na para sa atin. Medyo may sarili lang tayong kalendaryo na gustong masunod. Ang Diyos may kalendaryo ding sinusunod. Hindi pa pwedeng sundin niya yung kalendaryo ng tao. He has His own plan and will. A bad season does not mean a bad destiny. Hello? Are you struggle? Are you worried? Are you with heavy burdens? Hey, don't think, mga kapatid, that your bad season is your bad destiny. No. Your destiny is the promise of God. It's not your preference. It's not your bad situation. It's not your bad season. Because in the Bible, there are many great men of faith. They experienced delays. Si Adam and Eve, they fell. But through their lineage came righteous Abel, Seth, Enoch, and Noah. Ano bang pagkakamali? May pagkakamali yung mag-asawa. Sila pala yung dalawang tao sa mundo, may pagkakamali sila. Pero anong nangyari? Kahit sa pagkakamali nila, saan nanggaling ba yung matutuwid na lahi? Lahi ni Abel, lahi ni Seth, lahi ni Enoch at lahi ni Noah. Saan ba galing yan? Di ba sa lahi din ni Adan at ni Eva?
Hello? Pastor, mga anak ko, hindi magiging matuwid, magiging bastardo rin sila, magiging katulad. Kasi sila, pinaniniwalaan mo kasi ng buhay ng anak mo, magiging ganun din eh. Hindi ko mo yung pagkakamali ng magulang, ang magiging kinabukasan ng kanilang mga anak. Hindi po totoo yun. Iba lang ba sa inyo dito, mga kapatid, na mga magulang ninyo ay believers na bago pa kayo maging believer? Hindi naman eh. Ang ibang nga sa inyo dito, struggle kayo sa mga magulang ninyo eh. Pinipersecute kayo. Pinagsasabihan kayo ng hindi maganda. Ayaw kayong paglingkurin sa Panginoon. Ayaw kayong pagsimbahin. Ayaw kayong sumunod sa Panginoon. Pero ang ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo, kayo pinaunawaan, pinagpala kayo ng Panginoon despite of these persecutions. Again, si David, mga kapatid, he sinned with God. Di ba? Nakakasala siya sa Panginoon. Pero ano nangyari? Alam niyo bang sa lahi ni David nang galing ang lahi ni Jesus o si Jesus? In the lineage of David, Jesus came. Si Pedro, he denied Jesus. Pero what happened with Peter? He became the apostle for the Jews. Imagine niyo, mga kapatid, our setbacks, makinig po kayo. Our setbacks is not the end of the story. Ulitin ko, our setbacks is not the end of our story. It's the setup for your comeback. Kung sa tingin mo yung mga nangyayari sa buhay mo, yung mga negative na nangyari sa buhay mo, yung mga setbacks mo, yung mga failures mo, akala mo, mga kapatid, ito na yung katapusan mo. Hindi po. Yan yung tungtungan. Yan yung setup para sa pagbabalik mo sa Diyos. Yan yung setup sa comeback mo sa Panginoon. Okay, the more problems you have, the more setbacks you have, nako, I want you to think of this. Those setbacks will be your setup. Sabi nga nila, madalas natin naririnig, ang kabiguan ay tungtungan sa tagumpay. Everybody sing amen. Kailan beses ka na bang nabigo? Ibig sabihin, malapit ka na doon sa tuktok. Pag samasamahin mo yung kabiguan, tungtungan mo, mga kapatid. Because whatever happens, gaano mang karami ang setbacks natin, God will fulfill His promises sa buhay natin. Even with challenges, God still protected Abraham and Sarah. Every delay, every trial, and every struggle was just a step forward to the fulfillment of God's word. God is careful to fulfill His promises. And He will bring His word to pass into our lives. Maniwala man kayo hindi, mga kapatid, ang salita ng hari ay hindi nababali. Ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa buhay mo, mangyayari at mangyayari. Oo, maaaring naiinip ka. Oo, maaaring nadidelay. Pero hindi ibig sabihin na ang Diyos natin ay hindi totoo. Hindi ibig sabihin na may delay at pagsubok ang buhay mo. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay hindi totoo. Ang Diyos ay mangyayari ang kanyang salita sa tamang panahon. Kaya huwag tayong magmamadali. Alam niyo, the greatest promise of God that was happened to man is salvation. Yan yung greatest promise ng Panginoon. And through Jesus Christ, it was fulfilled. Anong sabi ng Mark chapter 16, verse 16? He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Mga kapatid, this is the greatest promise of salvation. When Jesus Christ died on the cross, when you believe in Jesus Christ, when you believe into what happened with Jesus Christ, and you commit yourself, naniniwala naman ako, pastor, sa kamatayan ni Jesus. Sino bang hindi naniniwala? Lahat tayo naniniwala.
demonyo man naniniwala din, nanginginig pa. Gusto kong bigyan kayo ng unawa dito, mga kapatid. He that believeth, even the devil believes. Sabi ng Biblia yan. Even the devil believes. Pero may sinabi sa Biblia, he that believeth and is baptized. Pastor, naniniwala ako eh. Pero ayaw ko magpabautismo. Hindi ka naniniwala. Kasi demonyo ka naniniwala eh. Nagpabautismo ba demonyo? Anong gagawin ng demonyo? Hahadlangan yung bautismo sa'yo. Kasi hindi siya naniniwala. Kasi ang totoong naniniwala, sumusunod. Hello? He that believeth and is baptized shall be saved. Kaligtasan ba ang gusto ninyo? Huwag puro oo lang ng oo sa bibig. Sundan nyo ng gawa. Pastor, I want to be baptized because I want to be saved. Baptism is not religion. Baptism is obedience to the Word of God. Hello? Kaya mahalaga ang bautismo. Ayoko magbabautismo kasi pag nagpabautismo ako, katulad nyo na ako. Eh ano ngayon? Ayaw mo ba sa amin? Ang gagwapo at gaganda namin. Tinan mo. Ayaw mo ng ganitong buhay? Na kahit na walang ulam, praise the Lord pa rin. Alam mo yung kahit na yung sweldo kakarampot, kung pumorma, naku. Tinan mo si Brother June, mga kapatid, parang CEO ng malaking kumpanya. Si Brother Ronnie, tinan mo. Alam mo, pag Lunes hanggang Sabado, iba suot niyan. Pero tinan mo, pagdating ng Linggo, parang, hallelujah, parang CEO ng San Miguel Corporation. Ang dami naman pa sa San Miguel pa. O di, sige, iba na lang, pure foods na lang. San Miguel din yun, di ba? Tinan nyo yung itsura ninyo. Ayaw nyo sa amin ng ganyan? Pag pumapasok kami sa SM, mga kapatid, hindi kami sinusundan ng sales lady. Bakit? Sa tingin pa, sa itsura pa lang, may pera yan. Hindi nila alam. Looks are deceiving. Kala nila meron. Ayaw nyo nan? Ayaw ko magbabaptize pa kasi linggo-linggo ako magsisimba. Bakit ayaw mo? Ano ba gusto mo? Kung kailan mo lang gusto magsimba? Mga kapatid, ang buhay natin, we should understand this. God gave us 7 days. And out of 7 days, there's 1 day that you need to rest. Rest your soul. Kapahingahan ng, hindi mo kasi naiintindihan eh. O sige, sino bang yumaman sa overtime? Ikaw, sister, overtime ka ng overtime, hindi kaya yaman dyan. O sige, overtime ka ng overtime. Walang masama, huwag niyong kalimutan mag-asawa. Si Mikey, kasama niyang pinakasalan, mga kapatid. Hindi lang si Adrian. Pati mga payrolls, mga gano'n. Yung mga... Kaya habang sa inaayusan, nagpapasweldo pa siya. Ibang klase, mga kapatid. Pero, sige. If you want to run your life, well, don't listen to this pastor. Kung gusto mo na ang buhay mo, nirurule mo lang at hindi ng Diyos, no, don't listen to me. But if you want to get a better life, a blessed life, a greater life, listen to the Word of God. He that believeth and is baptized shall be saved. Look at these people that saved. Tingnan yung mga saved na tao. Parang walang problema, mga kapatid. Pero ang dami niyan. Pero hindi lang halata. Di ba? Pag tumayo dito, kaalam mo naman mga... Pero totoo nan, struggle yan sa loob. Pero bakit parang hindi halata? Kasi may Diyos siyang sinasampalatayanan. Pag alam mo na ikaw ay mayroong sinasandigan, hindi ka kakaba-kaba. Pag alam mong ikaw ay mayroong inaasahan, may backer ka, mga kapatid, mayabang ka rin eh, di ba? Pag alam mo may backer ka, mayabang ka, di ba? Papasok ako dyan sa opisinang yan, matatanggap ako. Bakit? Siyempre, may backer ako dyan.
Mapagtatanggubayan ko to aking karamdaman. Bakit? Yung nagbigay ng lisensya doon sa doktor na tumitingin sa akin, hallelujah, backer ko yun. Yung doktor na tumitingin sa akin at nagbibigay ng reseta, hallelujah, ang nagbigay ng kapangyarihan doon at kaalaman doon, yun yung backer ko, yun yung Diyos ko, yun yung makapangyarihan na tagapagpagaling ng sangkatauhan. Kaya mayabang ka rin. Amen. O lahat ng mayabang, sabing amen. Oh, yayabang yun talaga. Praise God. Siyempre, magyabang tayo para sa Panginoon. Not to make yourself highly recognized sa iba. No. It is because of your trust and confidence sa Panginoon. Ano man pagsubok ang dinadaanan ko, Pastor, kakayanin ko ang yabang mo. Yes, because I have my God who backs me up. Oh, sino may backer dito, mga kapatid? Ano pagsubok niyo sa buhay? Come on, call your backer. Mga kapatid, tawagan niyo yung backer niyo. Amen. Ano yung mga kapatid? Ang hirap magyabang, mga kapatid. Pero sige, magyayabang na rin tayo. Sino ba sa atin dito, mga kapatid, sa panahon na magsubok, sa panahon ng pangamba, kayang-kaya mong parang isang, alam mo yung balakubak? Ang pangit na illustration mo, Pastor. Sige, yun na lang. Balakubak. Maswerte ka kung wala kang balakubak. Praise God. Pero kung balakubakin ka, okay lang din yun. Mahal ka pa rin ni Lord. Pag may balakubak, anong ginagawa nyo? Alam nga namang i-frame mo pa yan. Ipalaminate mo. Diba? Anong ginagawa mo? Ganyan yung mga tao may mga pagsubok na mayroong backer. Ginagano lang yung pagsubok. Okay lang yan. Mamaya meron na naman yan. Pero okay lang. Bakit? Ginagano lang. I have my backer. Bakit? Kahit balukubakin ako, tanggap ako ni Lord. Hello! Ayoko magyabang pero nagyayabang na rin ako, mga kapatid. Ano ang pagsubok na dinadaanan natin? Meron tayong Diyos na sinasandalan at saan nagbibigay sa atin ng tagumpay, mga we are more than conquerors through Him. Come on, clap your hands to the Lord and shout unto God with a voice of triumph. Let's remain standing, mga kapatid. Listen to this. Abraham, he never let go God's promises. Matagal man na nangyari, marami man setbacks si Abraham, but he never let go of God's promise. At ganun din kayo. Ano man ang setbacks ninyo, I don't know you. I don't know your life. Hindi ko alam yung mga struggles nyo sa buhay. But I can feel that there is a struggle in this room. I can feel that. But please refuse to let go of God's promise. Ngayon narinig mo ang pangako ng Panginoon, huwag mong pakawalan. Huwag mong hayaan na diktahan ka ng iyong mga pagkakamali. Huwag mong hayaan diktahan ka ng mga setbacks mo, ng mga failures mo. Alam mo, ang gawin mo dapat, lalo kang magpilit sa paglapit sa Diyos. Just like the woman with an issue of blood. Alam niyo ba, nung unang panahon, when a woman with a blood issue, mga kapatid, according to their culture, mga kapatid, and norms, you need to isolate yourself. Sa mga kababaihan na sila ay may menstruation, mga kapatid, they need to separate and isolate themselves kasi it's not clean. Alam mo yung ginawa ng babae ito, for 12 years na meron siyang ganong issue sa buhay niya. Hindi siya gumagaling.
Dapat nga, ginagawa niya, lumalayo siya sa tao eh. Dapat nga, na-isolate niya yung sarili niya eh. Dapat siya lumala. Pero ginawa niya nung narinig niya si Jesus ay dumating. Wala siyang pakialam, batuhin man siya ng tao. Wala rin siyang pakialam kung anong sasabihin ng tao. He pushed herself towards Jesus. Talagang nagpumilit siya. There are no delays in the sight of God. But if you think that there are delays, it doesn't mean that God forgets you. God is just waiting for the right timing, mga kapatid. Keep on pushing yourself to the Lord. God believes in your potential. He sees you beyond your failures. He knows you beyond your mistakes. Just like Abraham, obey the Lord. Obey God's call in your life. Sundin mo ang utos ng Panginoon. God has a comeback for you. But it requires a step of obedience. Kung hindi ka pa nababautismuhan sa pangalan ni Jesus, this is your right time. Again, this is not religion. Gusto mo ang Diyos, mga kapatid, ay maging kakampi mo sa buhay mo. Hallelujah. I challenge you to obey. Push yourself towards God. Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Kunin mo ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod mo. God is not looking on your past. God is not counting all your mistakes and setbacks and failures in life. Ngayon din, kung gusto mo, mga kapatid, na maranasan, hallelujah, yung sinasabi ng salita ng Diyos, hallelujah, na ikaw, hallelujah, will be come back, mga kapatid. God is setting up everything. Sineset up ng Panginoon ng lahat para sa iyong pagbabalik. All you need to do is to say yes. Yes, Lord, I want to follow your words. Brethren, no matter what you've been through, ano man ang iyong pinagdaanan sa buhay, again, let me tell you this. Listen, your story is not yet over. Hindi pa yan tapos. You have failures and mistakes. Hallelujah, accept it. That's not yet your end. Ask God, hallelujah. Today is a day of coming back. Today, hallelujah, I can tell you, if you believe that God is calling you to a fresh start, come on, I want you to raise your hands towards heaven. Tanggapin mo si Kristo, mga kapatid. And if you want to come here in front, if you want to come forward today and accept the Lord, hallelujah, hallelujah, it's okay. That's the fresh start. Yan ang simula. Tandaan mo, yan ang simula. Yan ang simula na pagpapalain ng Diyos.